guys, bali tuloy na natin yung usapan natin about sa buhay ko after kong graduate. So ayun na nga, nakakuha ako ng work dun sa Shaw Boulevard as desktop remote support specialist. After nun, yung muntikan na ma-promote ay mapopromote pala dapat, kaso nag-decide na ako mag-resign kasama nung mga kabatch ko. Ako na kwento siguro experience ko doon sa company. Bali mag-focus muna tayo doon sa parang timeline kung ano yung nangyari. So ayun na nga, after kong mag-resign doon, tumambay muna ako ng ilang linggo. Hindi lang linggo, parang inaabot din ng inaabot din ako ng doon ng taon. Ay, taon nga ba? Pero bago yun, nung pagka-resign ko, kasi bandang November yun, ay October, pagka-resign ko doon, dumiretso, parang niyaya ako ng mga tropa ko, nagpunta ng Puerto Galera. Tapos ayun, siguro post ko yung video namin doon sa Puerto. Napakatagal na nun. Sa third siguro nun, naghanap rin naman ulit ako ng trabaho, kaso talagang medyo matumal nung time na yun. So nag-decide akong bumalik sa school. Bali pinurso ko yung masteral ko sa PUP. So nag-exam ako sa PUP para doon sa Open University nila, para sa IT. Ayun, na swinerte, nakapasa. Pero isang taon lang ako sa PUP, hindi ko natapos yung masteral ko doon. Kasi ang nangyari naman is yung kaklase ko na nagtatrabaho doon sa restaurant, yun nga yung pinamatagal kong work experience, tinanong niya ako, parang nangyari, tinanong niya ako, naghahanap ako ng work. Sabi ko, oo. Tapos nung pasunod nun, parang pinag-apply niya agad ako kasi daw kulang nga daw sila ng IT. And syempre, kaibigan ko naman yun. Alam mo na, pag may backer ka sa company, 100%. Minsan nga, 150% makukuha ka. So yun, nakuha ko dun. Nabutan ba ako? Ayun, nakabalik tayo sa topic natin. So yun nga, nung apply ako sa restaurant, tapos sa night nakuha ko. Tapos ang
Ang medyo hassle lang doon, muntikan na hindi makuha dahil ano, doon sa medical ko kasi may scoliosis ako. And may scoliosis ako, and parang ano, kailangan nung HR ng ano, parang medical record na fit to work ako. Kasi kung hindi, withdraw nila yung application mo. Pero buti naman, nakakuha naman ako ng ano, medical. Yun nga lang, hindi ko na alam kung saan napunta yun. Gagamitin ko sana para ano, sa iba kong medical. Yung parang yung pinaka-history lang na ayun nga, may scoliosis. Pero hindi ko na makita eh. So yun, going back, yun nga, yun yung pinakamatagal kong ano. Yun yung pinakamatagal kong work experience. And nung nandun ako, gusto ko sanang bumalik sa ano eh, tapusin yung masteral ko. Kaso hindi na nangyari kasi nakwento ko naman doon sa iba kong video na grabe yung ano namin doon, yung work schedule. Parang wala na talagang time. And kung isisingit ko siya ng linggo, hindi na ako makakaano, wala na akong pahinga. Kaya hindi ko na natuloy talaga. Tapos siguro mga 3 years din ako doon sa company. Tapos naparesign nga lang ako doon kasi ayun nga, nag-pandemic eh. Yun na yung kaputukan ng pandemic. Nung time na yun, wala talaga eh. Hindi na ako makapasok kahit may mga duties ako, hindi ko na magawa. So para nangyari, pinasa na lang doon sa kasama ko kasi sila yung malapit doon eh. Saka kung sila ngayon malapit, siyempre para isa lang binabayaran. Yung duty ko, pati yung duty na nagduduty ko, sa kanya na lang binigay, di ba? Para tipid din talaga. Tapos after nun, umuwi ako ng Bulacan, parang 2021 yata yun. Hindi ko na talaga medyo ma-recall yung mga date, pero umuwi ako ng Bulacan. Tapos nag-try ako maghanap ng trabaho doon, pero unfortunately talagang minalas tayo. Parang 1 year din ako nakatenga sa Bulacan. Tapos yun yung yung kaputukan ng Axie. And yun yung time na umuwi yung time na umuwi yung tropa ko galing UAE ba yun o Dubai, hindi ko maalala eh. Basta doon banda. So, umuwi siya. Tapos since pandemic parang ang hirap na maghanap ng trabaho.
So tambay kami parehas, mga 1 year din halos. Yung ginagawa namin noon, nagiinom lang saka nagpo-food trip sa bahay, tapos naglalaro ng console. Yun lang talaga, ganun lang umikot yung buhay ko nung pandemic. Tapos after nun, nag-decide kaming mag-apply sa kasi mas nauna siya tayong meron ng work. Parang ako nakatambay pa rin, pero siya nag-work na sa ano nga ba to, nag-work na dito sa bandang Manila. So sabi niya, apply tayo dyan sa SM Fairview. Yun, doon ako napunta sa company na BPO pa rin. Tapos yun, okay naman doon sa company yun. Lang, hindi ako nakapasa doon sa unang nesting namin. Kasi hindi talaga ako magaling mag-English eh. Pero nakapasok ako. Tapos yun, nilipat ako ng account. Yung next account ko, work from home na. Tapos sa sa MOA yung site, pero same company. Same company siya, pero sa MOA. Tapos ayun nga, parang ako doon na pangitan ako doon sa turo nung instructor. Siguro tuloy ka na lang ulit mamaya, malapit na ako. One eternity later. Bigay na ko? Dun sa lalaki. Ayun. Tapos na lang sa ating kailangan gawin. So, balik na tayo. BPO ako. Tapos sa nalipatan kong account, yun yung experience ko. Same company pero ibang account, kasi nga bumagsak ako doon sa unang account ko dapat na sa sa telecom. So nalipat ako sa healthcare. Okay naman yung turo doon, kaso nabad trip ako nung kung parang mock exam na. Ay, mock exam tuloy. Yung parang mock calls na. Kasi ang nangyari doon, parang magma-mock calls kami. Talagang actual client yung kausap namin. Pero yung mga tools, syempre pag bago ka, hindi mo naman kagad magagamay yun eh. So ginagamit namin yung tools, ni-utilize namin. Pero syempre as a new employee, hindi mo naman kagad mape-perfect yun. Doon sumubla yung nila, yung parang doon sumubla yung yung mga support. Kasi ang nangyayari, pag chinat mo, laging sinasabi utilize your tools. Kahit in-explain ko na eto ginawa ko, napuntahan ko na to, ginamit ko na to,
Tapos nakita ko naman yung sagot, pero syempre hindi mo naman na alam i-explain yun sa client kung ano, parang kumbaga jargon pa sa akin yun eh. Tapos siya sabi, ang madalas lang sinasabi, ayan, nakita ko na pala yung sagot, explain mo na sa client. So paano ko nga i-explain sa kanya, hindi ko alam yung meaning ng ganito, yung ganyan. Kaya na bad trip din ako. Tapos diniretso resign ko. Tapos itong ano namin, manager ba? Ay hindi, trainee. Hindi pala ano, na-process yung resignation ko. So parang anong nangyari, naawol ako dun. Pero okay lang. Tapos after nun, napunta ako sa katabi nilang company within SM Purview din. Naman to, non-voice account. So pa rin siya, customer service, pero non-voice na. Saka to, telecom ulit. Pero dito mas maganda yung nag-experience ko kasi siya, hands-on yung mga trainer, pati yung yung mga coaches. Kaya medyo na-enjoy ko yung sa kanila, pagtatrabaho ko. Meron lang part doon na hindi ko na-enjoy. Siguro sa next video ko na i-share. Siya, afternoon, itong pahinga ako 6 months. Pagka-resign ko sa kanila, 8 months na ako eh. Ayun, 8 months na ako dun sa company na yun kasi may reason kung ba't ako biglang naparesign. Resign. Tapos ayun, another ilang months din akong tenga nun, talagang wala ulit akong work. Tapos nag-decide na akong bumalik ng Commonwealth nun. Pagbalik ko ng Commonwealth, nag-start na ulit ako maghanap-hanap ng work. Tapos may nakuhaan ako. Nakuhaan akong work dito sa sa West West po ba tawag dun sa lugar na hindi siya West po, basta banda dito sa sa Quezon City. West po ba? Hindi, walang West po ba? Nakalimutan ko tawag. Basta dito sa lagpas East Avenue, yung Kalayaan daan. So yun na nga, nag-apply ako doon as an IT ulit. Ayun, nakuha naman ako, pero nag-decide akong hindi na ituloy yung application ko sa kanila kasi nung in-explain sa akin further yung job schedule, parang hindi talaga siya pasok sa sa sahod kasi 6 days ay tama, 6 days yung work, tapos yung Sunday pa is offsetting, so required kang pumasok ng ng 6 days, tapos yung yung Sunday duty mo, may time na mag-duty ka pa ng Sunday. So ang estimate ko kasi doon mangyayari sa isang buwan,
2 beses ka lang makakapag-leave. Ay, makakapag-rest day. Kung papasukan mo yung Sabado, tapos 2 Sunday. Pero nakita ko yung nila, yung environment. Okay talaga doon. Maganda sana yung learning experience. Maganda sana yung work experience doon kaso yun nga supply sana sa work schedule sa yung bayad okay sana siya kung 5 days or 6 days lang yung kung 5 days na yung pasok, pero kung pasok sa kanila is almost 7 days, hindi na. Tapos yun, nag-apply ako sa government. Nakuha naman ako. Tapos, ayun, hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Nag-enjoy naman ako kahit kahit sakto lang yung sahod. Hindi makakabuhay ng pamilya, pero sakto sa akin. Siguro, lipat na lang tayo pag may nakuha tayong maganda-gandang kung pasoklat sana natin. Sa gusto natin, malaki sahod, maganda yung yung leave. Siguro hanggang dito na lang talaga yung yung mga buhay ko after ng college. Siguro dito ko natapusin yung vlog. Kung umabot ka, magbigyan mo naman ako ng likes, saka mag-subscribe ka na din. Sige, hanggang dito na lang. Bye talaga. Final na.